So hello guys, what's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So mga minamahal, rumisponde na itong si Lolo mo Ipe, itong si Philip Salvador, patungkol nga po dito sa suka na tinutukoy ni PBBM, which is alam naman natin na natamaan. Oo, bato-bato sa langit, no? Ang matamaan ka sana. So ngayon nga po mga minamahal, itong si Philip Salvador, mukhang hindi nasikmura yung Team Suka. Yung suka na sinasabi ni PBBM. So ngayon rumisponde siya, mga minamahal. Ang sabi niya, parehas lang naman tayong hindi nakapagtapos. Yeah? Parehas lang naman tayong hindi degree holder. So bakit ka nagrereklamo? Diba, ba't ang dami mong kinukuda, ang dami mong hanash? Yan yung sabi ni Philip Salvador, mga minamahal, na nakita ko doon sa TikTok. Hindi lang natin na-save mga minamahal, pero alam nyo naman na may credibility tayo. So ngayon, nung sinabi niya ni Philip Salvador, madami din ang rumesbak dito na mga DDS tuwang-tuwa. Diba? Oh, hindi ka pala nakapagtapos, Bongbong Marcos eh. Anong sinasabi mong Team Suka dyan? Mga minamahal, imagine unang-una, mamaya itatalakay natin yan patungkol sa Wharton at dito sa Oxford sa masteral degree ni PBBM. Unang-una, si Philip Salvador, yung field niyan mga minamahal, sa pagiging artista. Alam niyan ninyo, magaling siya sa drama, magaling siya sa actions, field niya na yan. At hindi natin pwedeng ipagkaila kasi field niya nga yan. Diyan siya magaling. Pero kung tatakbo ka bilang senador ng bansang Pilipinas, ano yung alam mo sa batas? Ano yung alam mo sa paggawa ng batas? Imbis na makatulong ka, mas lalo kang nakakadagdag sa suliranin ng bansang Pilipinas. Imagine nyo na, wala kang magandang credibility, wala kang magandang credential, wala kang magandang track record. So, paano ka makakatulong sa ating bayan? Pwede kang makatulong sa pamamagitan ng non-government organization. Di ba, pwede kang tumulong o gumawa ka ng NGO. Di ba, gayahin mo yung nila Leni Robredo, nakakatulong sa pamamagitan ng paggawa, di ba, ng non-government organization. Mag-charity ka doon, I think makakatulong ka. Di ba? Pero kung ikaw ay tatakbo, tapos wala ka namang alam, just like Robin Padilla, red flag yun. Now ngayon, pag-usapan natin mga minamahal, kasi umingay si Ipe, sabi ni Ipe, hindi ka rin naman nakapagtapos, parehas lang din naman tayo. So ano yung kinukuda mo? Hindi ka degree holder, hindi din ako degree holder, so ano yung nire-react mo? Sa madaling sabi, parang ganun yung gustong i-emphasize ni Philip Salvador, hindi ka rin naman diba nakapagtapos? So, ano yung kinukuda mo? Pares lang tayong suka. Diba? Ganyan. Syempre, natamaan itong si Philip. Sabi ba naman ni PBBM, tingnan ninyo yung mga kandidato dyan sa kabila. Bukod sa kinukulang na nga, ang iba parang pinabili lang ng suka tapos tumakbo na. Diba? I think si Ipe yung pinaparinggan doon kasi halos lahat may pinaringgan si PBBM eh. Kay Kibuloy, nagparinig siya. Walang dito, nang aabuso, 'di ba? Walang bula ang propeta. O kay Bato may parinig din siya, walang tukhang-tukhang dito. Kay Marcoleta may parinig din siya, walang sumusuporta dito sa West Philippine Sea. Walang sumusuporta dito sa sa pagyurak ng West Philippine Sea. Walang maka-China dito. O dito naman kay Bongo may parinig din siya patungkol nga po sa Paramali. 'Di ba? So halos lahat pinaringgan. Siguro I think yung suka na 'yan kay Ipe yan. So ngayon itong si Ipe, pumalag. Diba? Sabi na nga ni Ipe, parehas lang naman tayo hindi degree holder, diba? So, ano yung pinuputak mo? Ngayon, balikan na naman natin mga minamahal yung panahon ng kopong-kopong. Kasi naging issue din to nung tumatakbong presidente, itong si PBBM. Diba? Paano naging issue? Hindi daw po degree holder ang tumatakbong presidente, which is matagal na po nating na-debunk yan at inuulit na naman nila ngayon. So ngayon, tingnan nyo pakita natin ito sa inyong picture na to. Ayan, nakikita ninyo? Senate of the Philippines 16th Congress. 16th Congress yan mga minamahal. Specifically, puntahan natin yung education background. Yan, nakikita ninyo yung education background. Diyan sa master, nandyan nag-aral si PBBM sa Wharton. School Business of University 1979 to 1981
United States of America. Bachelor of Arts o Political Science, Philosophy and Economics, Oxford University, England. Secondary sa Worth School, England din. Elementary o Lasal Green Hills, Philippines. O, nag-aral si PBBM sa Lasal Green Hills dito sa bansang Pilipinas. Ng secondary doon sa England. Tapos sa Bachelor of Arts niya o Political Science, Philosophy, Economics, tapos sa Master Business Administration. Now, yung punto nila dito, hindi naman degree holder si PBBM kasi hindi niya natapos yung pag-aaral niya sa Oxford. Mga minamahal, kapag pinuntahan nyo yung MBA, MBA, mga minamahal, yung requirements doon, kasi sa Wharton yan, mga minamahal, para makapasok ka sa Wharton, dapat meron kang prerequisite. Diba? Prerequisite, ano ibig sabihin nun? Makuha mo yung tinatawag nila na ito yung kailangan mo para makapasok ka sa eskwelahan na to. Ano yung napapaloob sa prerequisite na yon para makapasok ka doon sa Wharton? Kailangan ikaw ay isang degree holder. May bachelor's ka. 'Di ba? Hindi lang experience, kundi ikaw ay degree holder. Kaya nakapasok si PBBM doon sa Wharton School dahil ginamit niya yung kanyang diploma doon sa Oxford University. So ngayon, balikan kita. Ano yung sinasabi mong hindi nakapagtapos si PBBM? Actually, mahaba talakayan to mga minamahal kapag isa-isahin natin yung Oxford na yan, yung Wharton na yan. So, pinaikli ko lang kasi itong vlog natin ngayon, syempre vlog to, hindi naman to live, di ba mga minamahal? Gusto ko lang emphasize sa inyo sa madaling sabi kasi madaming nanonood sa atin ng mga OFW na hindi enough yung time nila na aabot ng isang oras, di ba? Gusto nila madalian lang, yung direct to the point na. So ngayon, direct to the point, si PBBM hindi tatanggapin ng Oxford kung hindi po siya degree holder. Wala po siyang diploma. Meron diploma si PBBM kaya nakapasok doon sa Wharton School. Ngayon, ibabalik ko sa iyo yung tanong, Epe, meron ka bang degree? Tingnan mo nga, baka nga pati English hindi ka nakakaintindi. Di ba? Sa mga hindi rin nakakaalam, mga minamahal, ang daming issue yan ni Philip Salvador. Bukod sa bayolente, tingnan ninyo, nagsama-sama talaga yung mga bayolente, no? Si Bato may pinatay na almost 30,000 na mga inosente. Kabilang na doon yung mga bata, pati din itong si Digong. Di ba lahat sila bayolente? Si Sara Duterte, bayolente din. Di ba nanuntok ng sheriff. Si Digong pumapatay din. So ngayon, Sipe, if you will remember mga minamahal, January 29, 2009, research ko pa talaga to, sinuntok niya yung isang bus driver. Oo, ganyan katindi ang hayop na yan. Kupal talaga tong Sipe. Sinuntok niya yung bus driver. Tapos, taong 2006, mga minamahal, convicted itong si Philip Salvador sa kasong fraud. Convicted fraud. In 2006, Salvador was convicted by a Las Piñas Trial Court for estafa and sentenced to 20 years in prison. Tapos mga minamahal, womanizer din yan. Born cheater. Ilang babae na ang dumaan dyan sa kanya. Imagine mo gusto mong tumulong sa taong bayan pero yung anak mo kay Chris Aquino, hindi mo man lang kayang bigyan ng sustento or suportahan. Kupal ka ba, boss? Nagigets ninyo, mga minamahal, di ba, nakakaloka? Imagine, gusto mong tumulong sa taong bayan, pero sarili mong anak, hindi mo kayang matulungan? Sarili mong anak, hindi mo man lang kayang bigyan ng sustento? Tutulong ka sa taong bayan, pero yung ina mo ay yung anak mo na si Josh, hindi mo kayang tulungan? So, di ba, ang taas ng double standard. Gusto mo palang makatulong unahin mong tulungan yung anak mo. Unahin mong tulungan yung asawa mo. Lalo ngayon, dati mong asawa, lalo na itong si Chris Aquino. May sakit. Diba? Kaya sabi ko sa inyo mga minamahal, anong mapapala natin dito kay Philip Salvador? Wala. Literal lang talagang pinabili ng suka. Imagine nyo hindi sikat lang, tatakbo na agad. Hindi de porket may capacity kang tumakbo, hindi de porket sikat ka at ginagaya mo itong si Robin Padilla, tatakbo ka na. Huwag ganun, Ipe. Okay nang inang shit to. Diba? Para ka lang din si Lito Lapid, no? Walang ibang ginawa, kundi pasikat lang din. Ginamit yung pagiging action star nila, yung pagiging sikat na artista nila para tumakbo.
sa ganyang posisyon. Aanin namin yan yung ano ninyo, hindi naman drama yung Senado. Dahil talastasan yan ng talino. Kung ano yung matutulong at mayambag mo sa ating bayan. Kabubuhan. Mga minamahal, kayo na yung bahala kung iboboto niyo yan sipe. Ang inong, tax ng inang mga minamahal, imagine ha, pakas lang naman tayong degree holder, anong kinukuda mo dyan? Ni yun. Alright. So yun po. Anyway, it's me again, Alicia Nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.